G Talks. Be inspired and motivated with G Talks. Hello! Welcome po sa G-Talks, itong programa na patungkol sa kababaihan, kaya naman mabuhay ang mga babae. So, it's nice to be back. I don't know kung ano yung mararamdaman ko ngayon kasi ang tagal kong nawala. Ayun. Pasulpot-sulpot kapag may mga special program, pero ito very close to my heart kasi gusto ko talagang i-uplift yung patungkol sa kababaihan at the same time, kumbaga, girl power tayo. So, it's nice to be back again. And sa lahat ng mga viewers na nanonood sa atin right now, happy watching po. And I hope na palagi nyo akong subaybayan kasi this is our pilot episode. Kaya sobrang kabado ako kahit sanay na ako sa ganito. And don't worry guys, kasi palagi nyo akong makakasama every Saturday ng gabi, 7 to 8 p.m. So ito yung programa natin na patungkol lahat sa mga kababaihan na naglalayon na ating makilala ang mga natatanging kababaihan na magbabahagi ng kanilang life and success stories, mga abilidad, talento at galing ng isang babae. Kaya hindi babae lang, kundi isang babae. Kaya on this special episode, dahil ito'y pilot natin, nag-imbita ako ng napakalakas at maabilidad na dalawang babae na malapit sa puso ko. Kaya makakasama natin yung isa virtual, all the way yan from Saudi Arabia. At isa naman live na live kasama natin dito sa studio. Kaya hindi ko na patatagalin pa, pero bago ang lahat, guys, please, everyone, mga kababaihan, kapwa ko babae, o kaya mga pusong babae, please like, follow, and share po ng ating live video ngayong gabing ito. And don't forget po to follow our page Balisong Channel at G-Talks para maging updated sa lahat ng kaganapan dito sa ating programa. #G-Talks. Ayan, so ito na, hindi ko na patatagalin pa. Ang ating, syempre, napakalakas, napakamaabilidad na talagang isa sa aking hinahangaan pagdating sa larangan ng negosyo. Walang iba kundi si Ma'am Levy Bulanhagi. Hi, Ma'am Ninang! Good evening. Actually po guys, sa mga ka-G natin dyan, eto si Ma'am Levy Bulanhagi, ang aking future ninang din. Yun naman. So way back actually, hi Ma'am Ninang pala, kamusta po kayo ngayong araw na to? Masaya naman. Happy. Tapos, nandito ako ngayon. Yun. At syempre, hindi ka nag-iisa, Ma'am Ninang Levy, kasi may makakasama tayo virtual, like what I said, na all the way from Saudi Arabia na talaga naman kahit sobrang busy, ay nagpa-unlock sa aking imbitasyon. Hi, Ma'am Wena! Ayan, hello! Hi! Hello! Dubai, ano ko ha? Abu Dhabi. Abu Hindi Dhabi. Saudi. Sorry na. Abu Dhabi. Hello. Yeah. Hello, kumusta kayo dyan? Hello, how are you? Ayan, nasa Abu Dhabi. Sorry na, ang dami kasing bansang pinupuntahan nito. Charot. So, hi, Ma'am Wena. How are you today? Okay naman, as of now. Anong oras dyan? Kasi right now, it's 7:20 ng gabi. So, dyan, anong oras na? 3:20 ng hapon. 3:20 ng hapon. So, Ma'am Wena, I would like you to meet Ma'am Levy Bulanhagi. Ayan, isa sa mga Hello, napakatibay na Good babae evening din. po. Ayan, so ngayon, excited na ba kayong dalawa? That's the Kinakabahan. question. Me too, kinakabahan. So, First time. First time. Ayan, so wag kayong kabahan dahil kahit first time natin to mag-enjoy kayo. Kaya naman, umpisahan na natin sa ating unang segment na tinatawag na G-Stories. Let's play it. G Stories. Okay, so welcome back sa ating G-Talks at ang una nating segment. Ngayong pilot episode ay ang tinatawag nating G-Story. So dito sa puntong to, Ma'am Wena and Ma'am Levy. Actually guys, hindi nila alam ko ano yung mga hinanda kong segments sa gabing ito. Kaya ngayon lang sila nabigla. Charot. So ngayon, Kaya nga, nabigla ka ba? Sa ating G-Stories, let's hear something
from you. So, ano ba yung kwentong tibay? Hashtag kwentong tibay, hashtag life stories, hashtag success stories na meron kayo. So, unahin natin dahil virtual all the way from, ayun na, Abu Dhabi. Ma'am Wena, go ahead. Can you share something about you? Ano ba si Ma'am Wena? Sino ba si Ma'am Wena? Kamusta ang buhay, negosyo, and everything we need to know about you? Isang si Rowena na pinagtibay ng pagsubok sa buhay, pinagtibay sa lahat ng pinagdaanan. Tayo hindi naman natin may iwasan yung mga pagsubok na dumadating. Pero una, ang ating kailangan na tatag at tibay ng loob ay ang kumapit muna sa Panginoon dahil siya lamang ang unang-unang makakatulong sa atin sa lahat ng bagay at siya rin ang makakapagturo sa atin kung ano yung dapat natin gawin. At bago ang ating mga pamilya. Ang mga pamilya natin, sila ang aking mga motivation, ang pamilya ko, kung wala sila, wala ako ngayon. Dahil sila yung aking motivation sa buhay, ang aking pamilya, lalo ng aking mga anak, na sila ang kinukuhanan ko ng lakas ng loob sa ganitong sitwasyon. Kaya siguro ako ngayon ay nakarating dito sa isang naitaguyod kong negosyo ay dahil din sa aking mga anak. Sila yung nagpatibay sa akin bilang isang ina at isang babae na walang kinapitan kundi ang Panginoon lamang. Yan po si Rowena. Okay, so parang bitin ako doon. So can you cite naman? Kasi actually, si Ma'am Wena, sa pagkakakilala ko, actually po itong dalawa tong babae na nandito ngayon, very close to my heart. Kasi si Ma'am Wena, yan, client namin sa Balisong Channel. At the same time, barkada yung touring namin dyan. So alam niyo ba si Ma'am Wena, sa Zilco Restaurant, yung pinakamasarap na seafood restaurant dito sa Batangas, Ma'am Levy, actually, she's independent to run her business. At the same time, marami pa tong negosyo. So can you tell us something about your business? So, how do you cope up? Ano yung mga naging proseso mo? And right now, what is the status? Nagsimula ako sa maliit na negosyo hanggang sa marating ko ito na nagtulak sa akin na gawin ko itong negosyo ko to ay mga anak ko rin. Okay. Dahil sila din yung nagbigay sa akin ng tibay dahil sa mga anak ko rin to. Nagsimula ako sa maliit hanggang sa makarating ako ng Pilipinas. Almost 1992 ako nagsimulang magtrabaho bilang OFW. It was almost 30 years na ngayon. So, maraming pinagdaanan, hindi ko na maisa-isa. Hanggang sa dumating yung point na talagang na-decide ko na mag-business sa Pilipinas bilang isang Zilco restaurant na siya ngayon ang patok na patok sa Batangas. Pero ang kadahilanan nun ay hindi natin masasabi, di ba? It was tayo nagkakaedad na rin at kailangan natin ng isang matibay na pundasyon sa Pilipinas bilang isang independent. Yung mga pinagdaanan ng mga bagay na aking sinimulan ay hindi rin basta-basta. Nandyan din ang pamilya ko na sila rin ang tumulong sa akin para ako ay makaakon at marating ko ito. Okay. So, ika nga, ang lakas natin ay ang ating pamilya. Thank you so much, Ma'am Wena, sa initial na information. Initial pa lang. So now, Talaga, initial pa lang. yun. Yes. So now, let's hear naman something from you, Ma'am Ninang Levy. Kamusta naman po? Kasi syempre, alam ko ang Bulanhagi ay talagang kilala when it comes to relo business, yung paggawa ng relo and everything. Actually, yung well clock namin dito galing sa Bulanhagi. Yung relo ko before, hindi ko lang nasuot right now, galing din niya sa Bulanhagi. So, kamusta po? Ano yung kailangan naming malaman? Sino ba si Ma'am Levy Bulanhagi? Si Levy Bulanhagi. Bago pa ako naging Bulanhagi, Levy is a nobody. Nagsimula ako na wala hanggang sa makilala ko ang asawa ko. Nagsimula kaming magpamilya na
asa bangketa lang kami. Nagsimula kami sa isang rilo na pinuhunan namin hanggang sa lumago. Tapos, natuto na rin ako. Talagang, kung ano talaga yung trabaho ng asawa mo na ituro sa'yo, hanggang sa natutunan ko, inadapt na naging din. expert na rin. Okay. Umaattend kami ng mga training. Actually, parang lahat ng relo, kaya mo talagang Ah, gawin, na, no? ano na rin. Sa tagal na rin ng panahon, yan. Nagsimula talaga kami sa wala. Nagsimula kami sa mababa. Hanggang sa unti-unti, sa pagsisipag, tiyaga, napapagtulungan hanggang sa magkaroon kami ng mga anak. Anak na talaga yung pinag-anuhan na para Lakas. lalong makaangat. So, kumbaga kay Ma'am tulad din, sabi ni Ma'am Wena, talagang pamilya yung sandalan. Yes. So, same with you, Ma'am Levy. Yes, So, anak talaga. Anak talaga. So, pag nagkaanak ako, ganyan din siguro yung motivation factor ko, no? So, yan, personal life. So, syempre, pagkakaroon ng isang anak, kamusta naman po ba? Ano po yung experience? Kasi lagi akala natin, tulad namin kabataan, akala natin, madali lang mag-asawa. Naku, mahirap. Lalo na pag sa umpisa pa lang, pag maliliit pa yung mga anak mo, alam mo na yung parang madali pa lang. Kasi parang nakokontrol mo pa sila. Hanggang sa unti-unti, lumalaki, makikita mo yung ako, 4 yung anak ko, makikita mo yung mga differences nila eh. Na Yung isa't pagkakaiba-iba ng mga anak. Okay. Nalalaman mo kung ano yung kahinaan nito, kung ano yung ugali nito, gano'n. So, as a parent po, kapag nakita natin yung mga differences nga, ika nga ho nila, sa magkakapatid, meron din pasaway, merong suswertihin ka daw. So, kamusta po? Paano natin siya in-accept? Madami, mahirap sa isip, sa kalooban, mga bagay na dala ng kapaligiran, ng panahon. Mahirap sa aking anak na panganay. Okay naman, mga binata pa sila. Isa pa lang yung anak ko na may asawa, kaya parang palagi ka rin nag-aalala kasi alam mo yung pag wala sila sa tabi mo, gano'n. Ayun, kasi nga Lagi ka nanay nag-aalala, feeling. yes. Ilang taon na po Oo. ba ang bunso? Ang bunso ko is 22. 22 years 22 old. years old. Okay. Graduating. Okay. Babae? Lalaki. Only girl lang ang ko, babae Only ko. girl. Only girl yung babae ko. Okay. So, kay Ma'am Wena, ilan ang anak natin? Yes, go ahead, Ma'am Wena. Yes, dalawa sila. Aha. Parehas Dalawa lalaki. lalaki. Okay. Parehas lalaki. So, how old na? Mga anong edad? Ang edad ng panganay ko is nasa 37, 38. Okay, 37, 38. Sa'yo, 22? Ang bunso ko 22, ang panganay ko ay 31. 31. So, laking difference, ha? Pwede ba namin malaman ang inyong mga edad? O secret yan? Ma'am Wena, reveal tayo ng age. Anong age mo, ma'am? Only Age here na- at G-Talks. Yes? Ikaw ay? Ako ay nag-stay ng 50.